Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan, Batang Maynila to it's. Bago natin pag-usapan yung ating topic, gusto ko munang talakayin natin itong lumabas na TV ratings. Ito po yung Battle of the Noontime Show ratings, September 28, 2023, araw po ng Huwebes. Ang pinanggalingan po ng TV ratings ay AGB Nielsen Noontime TV ratings. Ito po daw yung aggregated combined people ratings overnight data. At ang pinaka huli sa ratings, so pataas tayo, huwag yung pababa, pataas tayo. Ay ito pong pinapalabas dyan sa GTV, A2Z, Kapamilya Channel at Jeepney TV. Ito po yung masususpinde. Ito pong masususpinde ng 12 araw. Sapagkat yung kanilang motion for reconsideration ay ibinasura ng MTRCB. So ang tinutukoy ko ay itong It's Showtime na may 2.6%. So yan lang po ang ratings na kinaya nila, 2.6. At ang pumangalawa sa ratings ay itong Tape Bulaga. Ito po napapanood sa GMA. Meron po silang 3.5%. Mas mataas ito ng 0.9% kaysa dito sa It's Showtime. At ang nangunguna pa rin hanggang ngayon mga kababayan dito sa Battle of the Noontime Show ay itong E18 ng TVJ dyan sa TV5. At ang kanilang ratings sa araw ng Huwebes, September 28, 2023 ay 4.0%. So, hindi pa rin natitinag sa unang pwesto etong E80. At dahil dito mga kababayan, ito naman pong Tape Bulaga ay talaga ng mga hindi tumitigil kung ano nang ginagawang mga gimmick para lang talaga tumaas ang kanilang ratings. Lalong-lalo na itong si Bowie Villar na lahat na ata ng karakter ay pinasok na. Nagsuot na ng iba't ibang costume, kung ano-ano ng mga pinagagawa para lang tumaas itong ratings ng kanilang noontime show. Diba, nagano siya yung Prinsipe Sedi. Tapos may napanood ako na gano'n pa private parang bodyguard ni Yorme. Diba siya, naka-tuxedo, parang formal na formal. Siya raw yung agent at bodyguard ni Yorme. Pero bago yon, diba, nag-Prinsipe Sedi pa. Ito raw Prinsipeng Dugyot. So talagang lahat ginagawa. At ito ngayon meron siyang bagong gimmick. Merong bagong gimmick itong si Bowie Villar. Ayan po yung nasa ating screen. Ayan naman po, tingnan nyo naman yung wig. Naka-blondie na wig. Mga babae, ano na talaga naisip ng mga to. Isa pa pala si Cassie. Pinasok na rin yung pagiging Princess Sarah. Basta, ano na naisip na itong mga to para lang mapataas yung ratings nila kasi wala, nasasapawan sila nung kabila yung lalong-lalo nang pumasok si Atasha, napilitang lumabas si Cassie Legazpi dahil nasasapawan o di gumawa ng gimmick, sumama kay Yorme dyan sa Gisa Gedli, siya raw si Princess Sarah. At tapos ito ngayon si Bowie Villar may panibago ng mga karakter at siya raw ay isang e-trike driver sa Gisa Gedli. Ayan, tingnan nyo yung litrato. Tapos meron pang nunal dito. Ano ba yun? Wala na, grabe na ito mga to. Kung ano-ano na ang naiisip. Meron pa ako dito nabasa sa isang komento na meron daw na naman pinaplano itong Tape Bulaga. Ito. Nabasa ko lang ngayon lang ito. Ayon daw sa kanyang reliable source ng
na taga-tape Bulaga. Kasi inumpisa ni Buboy di ba? Itong Prinsipe Sedi, tapos si Cassie naman sa Princess Sarah. Ito raw ang bago ngayon. Gugulatin daw tayo ni Betong. As Patrache. Patrache, ano to? Ang Patrache, ano to? Aso? O yan daw mga abangan ng mga loyal na aso ng tape Bulagta. Sigurado walang humpay na tahulan ang masasaksihan. So lahat-lahat na po mga babaeng ginagawa nila para tumaas yung ratings nila. Tingnan mo to si Prinsipe Sedi, naging agent, naging bodyguard, tapos ngayon ito, trike driver naman daw. Tapos may nunal pa rito. May nunal pa. So grabe talaga itong mga to. Wala na mga kababayan. Ano ba to? Desperado na ba itong mga to? Wala na bang maisip na ibang gimmick ito at kung ano-ano na lang? At ito mga kababayan ito pong si Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon ay nabigyan po ng recognition ng FDCP. Ano ba yung FDCP? Ito po ang Film Development Council of the Philippines. Sila ay tumanggap ng New Breed of Comedians recognition ng nasabing award-giving body. Ayan mga kababayan, bagamat hindi po nakarating itong si Tito Sen, si Bossing at itong si Henyo Master, ang mga tumanggap po ng parangal ay si Quezon City Vice Mayor Gian Soto, Oyo Boy Soto, and Jaco De Leon. At tinanggap nila ang mga award in behalf of their fathers. Ayan mga kababayan. So congratulations po sa TBJ. Hindi sila nakatende, siguro busy. Kasi ang alam ko mga kababayan, dito rin sa award na ito, o dito rin po sa event na ito, ay nabigyan din nata ng award si Beseral. Kasi binigyan po nila yung parangal yung mga comedians. At ito nga, tingnan ko nga, ito meron ako nun meron akong balita nun, na kung saan tumanggap din si Vice Ganda. Pag-usapan na rin natin. Baka sabihin nila, bias tayo. Baka sabihin nila, pinag-usapan lang natin itong TBJ. Hindi natin pinag-usapan yung parangal kay Vice Ganda. Ito mga kababayan. Ito ang FDCP. Nirecognize din si Vice Ganda yung kanyang phenomenal brand of comedy during the closing ceremony of the Philippine Film Industry Month. Binigyan nila ng parangal itong kapamilya star for bringing the comedy bar style. Ako. Ito naging problema itong comedy bar style na-recognize pala yun yung pagdala ng comedy bar style sa mainstream television at movies. Yung ginagawa ni Vice Ganda ngayon na comedy bar style ay nang binigyan ng parangal ng FDCP. Pero alam natin yung comedy bar style ni Vice Ganda, yun ang nagpahamak sa kanya. Diba? Yun yung nagpahamak Yun yung naging dahilan kaya itong kanilang noon time show, night show time nasuspinde. At ang tumanggap ay ang representative ng Star Cinema. So ayan, natin ganyan. Hindi tayo bias dito kapag nakatanggap ng parangal syempre batiin din natin, congrats, di ba? So kasabayan ng pagbigay din ng parangal sa TBJ.